Araw sa atin lahat. Welcome back to our YouTube channel. So meron tayo ditong video card. Ito ay palit na RTX 2060 Super. So ang issue nito ay no power. Ayan siya, RTX 2060 Super. So 8GB siya, DDR6. Ang issue na no power. So hindi na natin siya testing sa test bench. Buksan natin siya. Tinanggal ko na rin yung ibang tornilyo niya kasi maraming tornilyo para mabilis natin siya mabuksan. Ito yung ating PCB card. Meron tayo ditong fuse. Tapos ang BRM natin ay driver MOSFET na siya, no? Tapos meron tayo resistor saka fuse ulit. So ngayon check natin muna yung ating resistance ng 12 volts, kung present yung ating resistance. Dito sa 12 volts natin sa PCIe dapat may kilo ohms tayo, but fortunately meron tayong mega ohms. So mababa siya, no? Yung ating 3.3 ay meron tayong mega ohms din, pero dapat ay I believe kilo ohms din yan. So dito sa 8 pin natin meron tayong resistor. Upon checking ay meron tayong shorted. So shorted yung fuse natin. So yung fuse natin, check natin kung shorted din. So mukhang hindi naman. Resistance mode tayo. So hindi naman shorted yung fuse natin. Hindi. Ano na nga yun? Busted na yung fuse natin. Dapat meron siyang continuity. Katulad na itong isa. Pero dito, ayan, busted na yung fuse natin dito. Tapos short to ground siya. Try natin muna tanggalin yung fuse. Mamaya kasi fuse lang yung problema natin. Try muna natin siya tanggalin. So kung fuse lang to, maswerte. Maswerte yung ating client. So sana nga fuse lang. Okay. Matanggal natin yung fuse. Check natin kung may mag-increase yung resistance natin sa ano. Okay, resistance mode tayo. Ayan. Same pa rin siya. Pero yung fuse natin ay still busted pa rin ba? Okay, busted pa rin yung fuse natin. So tayo ng fuse. Malamang BRM ulit yung problem natin. Tingnan natin kung short to ground, oh. Ayan, connected yan dito. Papunta dito. Tapos dito short to ground naman. Ayan, papunta na dito sa BRM natin. So pwede nating i-check tong BRM natin. Meron yata ako na ito. BRM controller. I mean BRM. So ganito siya. Tignan natin kung shorted tong ano na to, MOSFET driver na to. Mukhang goods naman to. Ito, pwede natin ito pamalit. So since dito yung ating problema, possible nasa ilalim yung ating kailangan tanggalin. So try natin tanggalin yung isa.
tanggal na natin yung shorted dito. Check natin kung talaga shorted siya. Kailangan meron tayong buzzer dito. Ayan, okay. So shorted nga yung tama nga yung ano natin. So ibig sabihin wala na tayong buzzer dito sa ating resistor. So magpapalit na lang tayo ng fuse. Tapos yung resistance naman natin dyan, kung yung resistance natin ng 12 volts ay medyo tumaas. Pero dito may kilo ohms na tayo. Although wala na siyang short, pero mababa yung resistance, no? Dapat yan kilo ohms. Pero try muna natin lagyan siguro ng ng kapalit para ano talaga natin na okay na siya. So hindi yan yung gagamitin natin. Meron tayong isang kukunin dito sa isang ohm natin. So yan guys, na ito na yung ating pamalit na fuse. Meron tayo dito. Nakuha natin sa palit. Tapos ito naman yung ating papalit na pang BRM. Ayan, ito naman. So goods yan. So tara, palitan natin. So unahin natin yung fuse natin. Dapat dito sa fuse may continuity. Kumapit yung flux. Okay, palamigin lang natin, tapos check tayo ng resistance ulit. So ayan, mukhang malamig na yung ating card. Ngayon ang gagawin naman natin ay kailangan natin mag check ng resistance natin. So check natin yung resistance ng 12 volts natin. I believe kailangan ay meron tayong kilo ohms dito. Mega ohms pa rin siya. Hindi ko sure kung bakit. Dito naman sa fuse natin ay check natin kung shorted pa ba tayo. Ayan, meron tayong kilo ohms. Hindi na siya shorted, pero but yung 3.3 natin meron tayong kilo ohms, pero dun sa 12 volts natin mega ohms lang. Yan, meron tayong kilo ohms dito sa 8 pin connector. Okay, try natin siya salpak sa test bench natin, kasi itong fuse natin dito ay meron ng continuity. Yan, meron tayong continuity dito sa fuse. So sana okay na siya. Try natin. So ito na yung ating card, nasa test bench na. So kailangan lang natin ay i-test siya. Ayan, ready na yung power supply natin. So dito yung monitor natin sa taas na. So try natin, on tayo. So ayan, nag-on. Nararamdaman ko yung pag-init ng chip.
Ayan, tingnan natin kung may display. Yun, may display na tayo. So, okay. Ka-power na rin. Siyempre, may display na. Assemble tayo. Tapos, tingnan natin kung okay siya sa performance naman ngayon. Okay. So, yan guys, no, as you can see, meron ng power yung ating video card. Umiikot na yung pan. At siyempre, yan, meron na tayong display. So, yan ay RTX 2060 Super DDR6 8GB RAM. So ngayon mag-stress test tayo. Subnautica. Yan. Check natin yung sensor. Medyo lakihan lang natin to kasi masyadong graphics full screen pwede natin i-high yung mga yan, tapos i-hide din natin to. Mas back tayo. Option, general. Masyado mababa yung resolution nya. 1080p tayo. Ayun. Saan yung 1080? Yun, 1080p. Okay. Apply. Back. So, yan. Okay naman na siya. Baby. I didn't see him, bro, sorry. Mukhang okay naman na siya, no? Ayan. Ayan, pwede na lang kunin ang customer natin to. Ayan, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. So, sa nagpadala nito kay Boss Joji Albia. Ayan. So, siya yung may-ari niyan. Ayan, conversation namin. Ang 2060 Super. So, ayun. Maraming salamat, no. Sana patuloy kayo sumubaybay sa ating mga videos na ina-upload at paki-like and subscribe na rin po yung ating YouTube channel. Meron din tayong Facebook page na sa description po. Nalagay ko na. May mga hindi lang po video card na nire-repair natin. Laptop, motherboard, printer, yan, nagre-repair po tayo niyan. Dito tayo located sa Bulacan, sa May Santa Maria. Ayun, hanggang sa muling video. Paalam.